Tunay nga pong napakaganda ng araw na po na tayo'y sinasalubong ng masaganang pagpapala ng Diyos. Kaya sa araw na ito, narito po muli ang inyong lingkod, magbabahagi ng maiksing salita ng Diyos na ating pong matatagpuan sa ikalawang Korinto, kabanatang 12, talatang 7. Sabi po dito sa ang salita ng Diyos Biblia, para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamanghamanghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. Mga kapatid, ang aking pong binigay na titulo dito ay Tinik sa Laman. Ito pong naranasan ni Apostol Pablo no po, at nagbigay ng kapahayagan sa kanya kung bakit minsan dumarating sa buhay ng tao ang mga bagay na mahirap, no po, mahirap unawain o natatanong natin bakit ganito ang mga nangyayari. Na kung titignan nga po natin ang kahalintulad sa kanyang salita ay parang tinik sa laman. Okay? So, sinabi po niya ito, okay, o thorn in the flesh. Okay, isang kapansanan, maaaring ito'y isang pagsubok o na pinahintulutan ng Diyos upang manatili siyang magpakumbaba. Yan po yung unang layunin nito. Sabi ni Apostol Pablo na binigay sa kanya ang ganitong uri ng sitwasyon upang patuloy siyang magpakumbaba. Okay? So, sa lumang tipan, may mga katulad ng mga pangyayari kung saan pinahintulutan din ng Diyos no po, ang kahirapan, kahinaan o pagsubok upang hubugin ang kanyang mga lingkod. Yan po yung pangalawa. Ang mga pagsubok na katulad nito, ano po, kung bakit parang naranasan natin isang tinik sa laman, parang, alam niyo po yun, no? Tinik sa dibdib, na pag hindi naalis, talagang parang ang hirap pagdaanan. At sa Biblia po, marami pong mga lingkod ang nakaranas nito. Isa po si Job. Okay, sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito siya, nasa iyong kamay, ngunit huwag mong kikitlin ang kanyang buhay. Dito makikita na tulad ng kay Pablo, may pahintulot ng Diyos, ngunit may layunin na higit sa pagdurusa. Okay, so ito po, dumaraan tayo sa mga ganitong uri pagdurusa, pero may layunin ng Panginoon. At nakita po natin sa buhay po no ni Job, naranasan niya no o naipakita niya ang kanyang katapatan pa rin sa Panginoon sa kabila ng mga nangyaring ito at naranasan niya ang soberanya ng Diyos. Kahit ganito, alam niyang God is in control, kontrolado ng Panginoon ng kanyang buhay. Ganon din si Haring Ezekias. Nakita po natin na matapos siyang pagalingin at pagpalain ng lubos, pinahintulutan ng Diyos na masubok ang kanyang puso. So, sabi po sa talata ng Kronika, iniwan siya ng Diyos, okay, upang subukin siya at malaman ng lahat ng kanyang laman ng kanyang puso. Ang pagsubok ay may kaugnayan sa panganib ng pagmamataas. Delikado po, no? Kaya minsan naglalagay si Lord ng mga ganyan, mga sitwasyon. Ganyan din sa mga Israelita. Ang layunan hindi parusahan lamang sila, kundi turuan silang umasa sa Panginoon. So kung tatanungin po natin no, kung bakit nangyayari ito, isang bagay rin nangyari kay Jacob. Okay? So siya po ay pinalo sa balakhang no ng Panginoon upang turuan siya at ipaalala sa kanyang nagkaroon siya ng pakikipagtagpo sa Diyos kung saan tiniyak sa kanyang siya ay patuloy na magpakumbaba sa Panginoon. Ang kahinaan ay naging tanda ng kanyang pagbabago at pagiging depende sa Panginoon. Kaya mula po sa mga bagay na yan, maunawaan na po natin kung bakit dumarating no, yung mga pagsubok na ito na parang tinik sa laman, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo. Marahil meron din tayo nito, pero hayaan po nating lumapit tayo sa Diyos upang tayo'y turuan no po, ng magpakumbaba sa kanyang harapan. Sa gayon, pag dumaan tayo sa ganitong bagay, tayo matutong magdepende sa Kanya, no po, at patuloy nating ideklarang nasa Kanyang kapamahalaan ang tagumpay ng ating buhay. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Kami po yung sinamahan upang maunawaan ang kapahayagan ni Apostol Pablo. Yes, Lord, minsan meron ganito kaming sitwasyon, meron kaming tinik sa laman, ngunit Ikaw magbubunot nito, Panginoon, upang bigyan kami ng isang buhay na ganap at kasiyasaya at lahat ng mga pangako mo ay tiyak na mararanasan ng mga nagtitiwala sa iyo dahil sila'y dinaan mo sa pagsubok, ngunit hindi sila sumuko dahil pinalakas mo sila. Salamat po, Diyos. Kapag kami mahina, Ikaw ay tunay na malakas. Dinideklara po namin ito sa buhay ng bawat isa na nakikinig sa araw na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Diyos sa araw na ito at sa mga susunod pa. Shalom. Ikaw lamang ang hinggamnungan sa piling ko.